Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the evening here in the Philippines. So, narinig nyo na ba yung balita tungkol kay Leila de Lima sa Camp Crame? Diba? Nag-scroll ako sa cellphone ko at kanina may breaking news nga sa nangyari kay Leila de Lima sa Camp Crame na siguro dito mga audience ko rito is nalaman na itong video na ito, no? Pero yung hindi pa na nakaalam sa nangyari niya sa Camp Crame, nag-breaking news kanina na itong si former Senator Leila de Lima ay hinostage ng, sabi nila, di umano, ay mga Abu Sayyaf raw ito na nakadetainee ng Camp Crame rin, no? Yung tatlo raw, yung nag-hostage ay napatay na ng mga security dyan sa Camp Crame. So, sa status raw ni former Senator Leila de Lima ay nasa safe na siya, no? Nasa mabuting kalagayan na itong si Senator Leila de Lima. At breaking news ito na siguro pinagplanuhan ito ng mga, kasi ganito nga ang nangyari, guys. Yung mga nagtanggang i-hostage si Leila de Lima ay gusto raw gamitin si Leila de Lima para makalabas sa kulungan, no? Para bang nung tawag doon, ginamit siya, hinostage siya using de Lima para maka-escape sa kulungan. So, meron nga sa Manila Bulletin, pinakita yung mga video ng security na may tension nga, no? Yung tatlo, napatay nila. At yun, hindi pa kasi klaro yung mga detalyeng nangyari doon sa loob. At kanina lang, no, nakita ko rin kasi yung mga media, alert yung mga media, nagkandara pa yung mga media, no? Tapos lumutang itong si Risa Hontiveros, na alam naman natin itong si Risa Hontiveros ay colleague ni Senator Leila de Lima. So parang ipinagtanggol ni Senator Senator Hontiveros, no? Kinausap niya yung media, no? May interview doon. Sabi ni Senator Hontiveros na nananawagan siya sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na pakawala na itong si Leila de Lima kasi sabi nga ni Senator Hontiveros na gawin ang tamang paraan, gawin ang legal na paraan na palabasin na raw itong si Leila de Lima sa kulungan kasi nanganganib ang kanyang buhay. At sabi ni Risa Hontiveros na sa administrasyon na ito, nananawagan siya na pakawalan kasi kagaya sa nangyari raw ngayon, no, na tinangkang hinostage si Leila de Lima. So nasa proseso pa yung kaso ni de Lima, no? So hintay tayo ng detalye tungkol dito, no? So ipinaalam ko lang dito sa mga audience ko na may ganitong nangyari ngayon sa Sunday. Okay? Ngayong Sunday ngayon lang. Ngayon lang ito. So sa akin lang comment ko dito is we're hoping for the best na malinaw lang ang kalagayan dyan ni Leila de Lima, na mabuti yung narinig nating balita na nasa safe na siya, no? Na
nasa mabuting kalagayan na siya. So, I know this will a big boom na balita tomorrow. Kasi, yung iba kasing mga media ngayon, yung ibang mga news outlet, medyo if Sunday, hindi masyadong ganun ka marami yung balita. So, ayun, nag-boom ito ngayon, no? Nagpasabog ito ngayon ng balita tungkol kay Leila de Lima. So, I know for sure tomorrow maraming balita tungkol dito. Mga vloggers dito rin ay magba-vlog dito at may mga opinion rin, di ba? So, ang sa akin lang dito is sana naman na ako hindi ko pa alam kung anong reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga panawagan ng mga colleagues ni Leila de Lima. Okay? This is not political. This is not politically motivated o kaaway ni Leila de Lima o kaaway sa politika. Hindi. Ginamit lang si Leila de Lima sa Camp Crame na nagtagkang mag-escape yung mga preso doon na sabi nila ito raw mga detainee, Abu Sayyaf raw ito na na-detain dyan sa Camp Crame. So ayan. Pero sa akin naman, okay lang naman sa akin if itong si Leila de Lima ay i-transfer na lang ng kulungan for the meantime, no? Kasi buhay yan ng tao no? May iba-iba tayong opinion tungkol kay Leila de Lima, di ba? Alam ko namang marami namang ayaw sa kanya, meron ding okay sa kanya. Pero the point here is she is still human and she needs to be protected naman, no? So, kung hindi na siya safe sa Camp Crame, pwede siyang ilipat sa ibang kulungan. Okay lang 'yan. Nakadetain pa naman, 'di ba? Okay lang 'yan. Ang sisiguraduhin lang natin yung safety niya, 'di ba? So, okay yung panawagan nila na i-transfer na lang muna itong si Leila de Lima. Ang sa akin lang is bakit pa humantong sa ganitong pangyayari na meron palang access ang mga ibang preso dyan sa preso ni Leila de Lima. Diba? No, ayan, makikita mo. Correct me if I'm wrong, yung kulungan ni Leila de Lima, may aircon, may refrigerator. I don't know if ito ba yung kulungan ni Leila de Lima o office ito. Hindi ako sure. Pero ito yung nasa balita, ito yung picture. Ako naaawa naman ako kay Leila de Lima kasi tao yan So, masasabi ko na may pagkukulang siguro yung security ng Camp Crame dito. Bakit nakalusot yung ganyang pangyayari na humantong sa hostage, di ba? So, this is a developing story, guys. Okay? So, we're hoping for the best kay Leila de Lima, no? Na hintay tayo sa mga balita. Tapos, talagang may mananagot dito, no? Yung mga security diyan, bakit nakalusot yung mga ganito, no? So talagang mananagot dito kasi hindi naman high profile naman itong si Leila de Lima na preso, di ba? So talagang siguro masasabi negligence siguro kung gano'n. So let's wait and see kung ano yung mga reason, mga rason dyan sa loob ng mga officials, mga heads dyan sa Camp Crame, no? Kung ano talaga yung mga nangyari. Okay, so hindi naman hindi easy ang kanilang trabaho rin, di ba? So wala pa tayong sides dito hindi pa tayo nagpapanig kung saan. So, ganyan ang mga nangyari. So guys, i-like at i-share itong video na ito para malaman ito ng taong bayan ng update tungkol dito. I-like and share sa Facebook at sa YouTube. And also, i-follow, subscribe ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay?
So, Caveman Coffee, available na ito sa Shopee. Bili na kayo sa Shopee dyan. Yan ang coffee na recommended ko guys ha. BBM Sara Victory t-shirt. Available na rin ito sa Shopee. Okay. Very colorful t-shirt. Nakalagay yung name ko ha, Donmar TV. Hanapin nyo lang yung new lang yan sa Shopee. Okay. So, patuloy nating ipaglaban itong ating mga great leaders sa Pilipinas, especially itong si Presidente Bongbong Marcos, as what Vice President Inday Sara Duterte said na mahalin natin always ang Pilipinas. And we are hoping and praying for Leila de Lima na safety lang ang kalagayan ni Leila de Lima sa loob ng kulungan kung i-transfer man siya o hindi. Okay? Kahit opposition itong si Leila de Lima, we still hoping kasi tao din naman yan eh, di ba? So, we will update you guys ha. So, see you in my next video and God bless everyone.